Hi mga kabesyo, ako magaganda na katulad ko, Char. Magbe-bake pala tayo ng Basque Burnt Cheesecake ngayon. At first time ko ito, so titignan natin kung magtatagumpay tayo. So titignan din natin kung magugustuhan ba ng aking poging asawa. Char. So ano pang hinihintay nyo? Welcome sa panlasang lot-lot. Charot. Charot lang. So kailangan pala natin ng 2 box na cream cheese. So dahil wala tayong mixer, gagamit tayo ng wire whisk. Take note, pangpalaki din ito ng muscles. Kaya natin to. Haluin mo lang. Loka. What are you doing? Is it yummy? No. I guess it will be. Lagyan natin ito ng asukal, sugar in English. Char. Madali na siyang ma-mix nung nilagyan ko ng sugar. So, ayan siya. Di ba? At lagyan natin ito ng 3 pirasong itlog. Lagyan natin ito ng asin para hindi ka malasin. Charot! So, kailangan pala nating i-preheat yung ating oven. Ganon. Vanilla. For free. We don't. I didn't let us talk before. What I'm working on, I can't remember for me. Maybe. Tell me about you. I'm beating up with That's the color you want right there. Because it's alright. So, kung nakikita nyo, medyo sunog sa ibabaw. At medyo nalungkot ako sa part na ito. Ang ginawa ko kasi dyan, binroil ko pa siya ng mga 1 minuto ata. Kasi medyo hindi ako kontento sa pagka-brown niya sa ibabaw. So, wag nyo na lang gayahin ang part na yon mga kabeshi, ha? So, habang pinapalamig natin to, mag-a-ice cream muna ako kasi medyo na-stress ako sa ating cheesecake, mga kabeshi. So, ito na malamig na siya, mga kabeshi. Pull it out. Okay, I'm gonna watch you. Okay, you're gonna watch me. Watch and learn. Oops. Oh, and then you need another plate. Flip it back over. Oh, it's born, baby. Oh my. Well, It's born. it seems to be a bit burnt there. Na-surprise din ako dito mga kabeshi kasi sunog din sa ilalim. Cut that over there. Failed? No, I don't think it's I failed. guess, ano, tira na burn. Yes. I think it's gonna be alright. It's all supposed to just be this color. So, kung nakikita nyo mga kabeshi, nilagyan ko siya dito ng toppings na cherry. O, diba? Mukhang masarap na siya. So, ilalagay ko ito sa ref dahil bukas na lang namin ito kakainin pang breakfast namin. So, eto na mga kabeshi, gising na kami and ito yung aming kakainin ngayong umaga. So, kung nakikita nyo, almost perfect pa rin yung itsura niya. So, okay, ibibigay natin to sa aking poging asawa. How is it? It's alright. The consistency is... Wait. It's good. I'm trying to think about this consistency. So, okay. Panahon na para tikman ko din tong ating Basque Burnt Cheesecake.
So habang tinitikman natin tong ating cheesecake, humirit pa itong aking asawa. Nagustuhan niya ata. You want more? Yeah, that's pretty good. That's a really good recipe. How big it is? Like that. Yeah. Okay. Smile. It's not bad. Rate 1 to 10. I'll give it a 7. What? Just 7? Yeah, because then I just taste some egg or something. Maybe there's too much egg. Consistency is maybe just slightly too dense. Just throw a thumbs up. Okay. Bye-bye. Baby, smile. So, ang final comment ko dito sa aking Basque burnt cheesecake, nagustuhan ko yung lasa, sakto yung tamis. At para sa akin, the best ito kapag room temp lang siya kaysa pinalamig sa ref. Nag-iiba kasi yung lasa niya at texture kapag malamig na siya. Yun yung aking napansin. At alam ko, hindi perfect itong Basque burnt cheesecake ko, pero shinare ko pa rin sa inyo kahit medyo sunog. Para sa mga katulad kong first timer, may idea na sila kung paano ito sunugin. Char. Basta ang masasabi ko, no broiling, and i-check paminsan-minsan habang binibake ito. Yun lang para iwas sunog. So, yun lang mga kabeshi. I hope nag-enjoy kayo sa aking video for today's video. Ano daw? So, thanks for watching. Bye!